Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Mateo Kapitulo 4. Nang maggagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang batong ito ay maging mga tinapay." Datapwat siya'y sumagot at sinabi, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Nang maggagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo at sa kanya'y sinabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos." Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kalwalatian nila. At sinabi niya sa kanya, "Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako." Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Nang magkagayoy, iniwan siya ng dyablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Nang marinig niya na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea at pagkaiwan sa Nazaret, ay naparoon siya at tumahan sa Capernaum na nasa tabi ng dagat sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali, upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, "Ang lupa ni Zabulon at ang lupa ni Neftali, sa gawing dagat sa dako paroon ng Jordan, Galilea ng mga hintil. Ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa nangalulugmok sa puok at lilim ng kamatayan ay lumiwanag sa kanilang ilaw." Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, "Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat, sapagkat sila'y mga mamamalakaya. At sinabi niya sa kanila, "Magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayo mga mamamalakaya ng tao." At pagdakay, iniwan nila mga lambat at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako roon ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan. Sa daong nakasama si Zebedeo na kanilang ama, na nagsisipaghayuman ng kanilang mga lambat, at sila'y kanyang tinawag. At pagdakay, iniwan nila ang daong at ang kanilang ama at nagsisunod sa kanya. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea, na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria, at kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman at ang mga pinipighati ng sari-saring sakit at pahirap, at ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga himatayin, at ang mga lumpo, at sila'y pinagagaling niya. At sinundan siya ng lubang karamihang tao mula sa Galilea at Decapolis, at Jerusalem, at Judea, at mula sa dakong ibayo ng Jordan. Mateo Kapitulo 5. At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok, at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanyang mga alagad. At ibinuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, "Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nahahapis, sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pag kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig
at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nauna sa inyo. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pamang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa, sa kaliit-liitang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga fariseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at dooy maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan. Baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal, at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan, hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapus-tapusang beles. Narinig niyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad, ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. At kung ang kanan mong mata ay nakakapagpatisod sa iyo, ay dukutin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ay nakakapagpatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mapa sa impyerno. Sinabi rin naman, ang sino mang lalaki na ihiwalay na ang kanyang asawa, ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang sino mang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahilan, ay siya ang sa kanya ay nagbibigay kadahilanan ng pangangalunya, at ang sino mang mag-asawa sa kanya, kung naihiwalay na siya ay nagkakasala ng pangangalunya. Bukod sa rito ay inyong narinig na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang manunumpa ng di katotohanan, kundi tutupdin mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit, sapagkat siyang luklukan ng Diyos, kahit ang lupa, sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem, sapagkat siyang bayan ng dakilang hari. Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa, sapagkat hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Datapwat ang magiging pananalita ninyo'y oo, oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Narinig niyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Datapwat sinasabi ko sa inyo,
Huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino mang sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi. Iharap mo naman sa kanya ang kabila. At sa mag-ibig na ikaw ay pagsakdal at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. At sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapuputan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig upang kayo'y maging mga anak na inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal.